Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ulit si Mark Quiñones at ngayon, i-discuss ko naman kung sa important serving adulten na tinatawag na insertion sort. Ang insertion sort ay isang simple sorting method na nag-a-arrange ng numbers by taking one element at a time at ina-insert ito sa tamang posisyon. Para itong pag-ayos ng baraha sa kamay at kinukumpara ang bawat card at inilalagay ito kung saan ito data. What is the insertion sort? Ang insertion sort ay nagsisimula sa second elements dahil ang first elements ay inserted ng agad na sorted. Kumbaga, nasa tamang posisyon na. And kinukumpara ang ng algorithm ng current number sa mga previous numbers at ininsert ito sa tamang posisyon. For example, gumawa nga pala ako ito ng example para mas maintindihan ng mabuti. Insertion, right? Insertion sort algorithm. Ito yung original array natin. 5, 3, 4, 1, and 2. And then, dito sa step 1 tayo, step 1. For example, i-compare lang natin yung 5 and 3. Dahil mas maliit yung 3 kaysa sa 5, nilipat natin ng 5 sa kanan at ilalagay ang 3 sa dito. So, yung magiging result ay 3, 5, 4, 1, and 2. And then dito tayo sa second step. Step 2. I-compare naman natin yung 4 to 5. So, mas ililipat ulit ang 5 sa kanan at ilalagay ang 4 sa tamang pwesto. Okay? At ang magiging resulta ay 3, 4, 5, 1, and 2. And then dito tayo sa third pass. Third pass tayo. I-compare yung 1 sa 5, 4, at 3. Lahat ng mas malaking number ay ililipat natin sa kanan. Tapos, ilalagay ang 1 sa unahan. So, yung magiging result ay 1, 3, 4, 5, and 2. And then, step 4, dito. I-compare naman ang 2 sa 3, 4, 5. And then, ililipat ulit ang mas malalaking number sa kanan. Ito. At ilalagay ang 2 pakatapos ng 1. Ilalagay ang 2 pakatapos ng 1. Ito na siya. Hanggang magiging result natin ay 1, 2, 3, 4, 5. And then yung final result ay ito na. Final sorted array. 1, 2, 3, 4, 5. And then try naman natin siya sa Dev C++. Dito may nakahanda na akong code dahil mas haba yung video kapag naging code pa tayo. At ito na nga po yung na-encode natin. Yung nakahandang encode. Dito sa array declaration. Listahan ito ng mga numbers at bilang ng laman ng array. And then sa pag-display ng original array is ito. Ginagamit ang for loop para ipakita lahat ng numbers bago isort. And then insertion process. Nagsisimula sa pangalawang elements. Kinukumpara ang bawat number sa nasa kaliwa niya. And then K at J. Ito. Yung K is kasalukuyang number na aayusin at J naman yung index na nasa kaliwa. And then dito sa compare and shift. Well, compare and shift. Habang mas malaki ang nasa kaliwa kaysa sa kanan, nililipat pa kanan ang mas malaking number. And then dito sa insertion sort. Ito. Nilalagyan ng K sa tamang posisyon.
nilalagay ang case sa tamang posisyon, and dito sa display, ipinapakita ang resulta kada ikot ng sorting. Nakikita niyo yan pag i-run natin. And then dito tayo sa final sorted array. Yung magiging final output natin dito is 1, 2, 3, 4, and 5. And then try na natin. I-run. Yung tama nga ba? Eto. Eto na yung kinalabasan. 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung original array natin. 5, 3, 4, 1, and 2. And then yung kapag rinana natin is ito na yung final sorted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. At ito yung sinabi ko kanina na sa insertion process. Hanggang dito lang po tayo. So,